Values Education 10, Term 1, Learning Competency 5A, natatalakay ang sariling pagtugon sa mga isyung pangkalikasan tungo sa sustenableng pag-unlad. Ang mga tatalakayin natin ngayong araw ay kung paano tutugunan ang mga isyung pangkalikasan. Subalit bago tayo humanap ng mga solusyon, harapin muna natin ang realidad. Ano-ano ba ang mga pangunahing isyung sumisira sa ating kapaligiran ngayon? Una ay ang climate change. Pansin niyo ba ang sobrang init na hindi na normal? O yung mga bagyong dati ay signal number 1 lang pero ngayon ay nagiging super typhoon na? Ito ang abnormal na pagbabago ng ating panahon. Ikalawa ay ang pollution. Mula sa usok ng mga sasakyan na nalalanghap natin hanggang sa mga plastic na bumabara sa ating mga kanal at pumapatay sa mga isda sa dagat. Number 3 ay deforestation. Ito ang mabilis na pagkaubos ng ating mga puno dahil sa illegal logging o pagtatayo ng mga gusali. Kapag nawala ang mga puno, wala na tayong proteksyon sa baha at landslide. At pang-apat, waste management. Ang dambuhalang problema sa basura. Araw-araw, tone-toneladang basura ang nalilikha natin na hindi natin nasesegregate ng maayos. Kaya nauuwi lang ang lahat sa mga bundok ng basura sa mga dump site. Matapos nating makita ang mga isyong pangkalikasan, pag-usapan naman natin ang salitang maaaring narinig na natin pero hindi natin lubusang naiintindihan, ang sustainable development o sa Tagalog, ang sustenableng pag-unlad. Ano nga ba ito sa simpleng salita? Ayon sa mga eksperto, ito raw ay ang pag-unlad na tumutugon sa pangangailangan natin ngayon sa kasalukuyan nang hindi natin isinasakripisyo ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon na makuha rin ang kailangan nila. Hindi bawal magkaroon ng mga bagong kalsada, gadgets o kuryente. Pero ang sustainable na paraan ay ang paggamit ng mga resources natin ng may limitasyon at paggalang. Isipin nyo ito, kung kukuha tayo ng isda sa dagat, siguraduhin nating hindi natin uubusin, pati ang mga maliliit na isda, para pagdating ng panahon na ang mga anak o apo na ninyo ang kakain, may mahuhuli pa rin sila. Ang goal dito ay maging smart sa paggamit ng yaman ng mundo. Hindi tayo dapat maging scam sa susunod na henerasyon na uubusin lahat ng resources ngayon tapos iiwanan silang nganga at hirap sa pagkasira ng kalikasan bukas. Sa madaling salita, huwag nating ubusin ang lahat ng pagkain sa mesa ngayon para may makain pa ang mga kapatid o anak ninyo bukas. Ito ay ang pagbabalanse ng tatlong bagay, ekonomiya, likas na yaman, at lipunan. Para hindi tayo malito, tandaan lang natin ang tatlong haligi o three P's ng sustainable development. Isipin nyo ito bilang isang tripod. Kapag pinutol mo ang isang paa, tumba ang lahat. Una ang profit o ekonomiya. Hindi naman masamang kumita. Kailangan nating umunlad ang bansa. Kailangan nating magkaroon ng trabaho. At kailangan nating mapakain ang ating pamilya. Ang pag-unlad ay mahalaga para sa ating kabuhayan. Pero dito madalas nagkakaroon ng problema. Kapag profit lang ang iniisip natin, nagiging sakim ang sistema. Pangalawa, ang planet o kalikasan. Ito ang ating environmental savings account. Kailangan nating protektahan ang hangin na nilalanghap natin, ang tubig na iniinom natin, at ang lupang pinagkukunan natin ng pagkain. Tandaan, walang profit sa isang patay na planeta. Kapag kinalimutan natin ang planet, parang ninanakawan natin ang ating sariling kinabukasan. At pangatlo, ang people o tao. Ang tunay na pag-unlad ay dapat para sa lahat, hindi para lang sa iilan. Dapat ay patas ang trato, may katarungan at walang naiiwan o naghihirap dahil sa ating mga desisyon. Hindi pwedeng umuunlad ang ekonomiya pero nagugutom naman ang mga mamamayan. Kaya mag-aaral, ang sustainable development ay nangyayari lang kapag ang profit, planet at people ay magkakasama at balanseng-balanse. Ito ang sweet spot kung saan tayo tunay na nagtatagumpay ng walang sinisira at walang ninanakawan. Pero mga mag-aaral, heto ang kailangan nating itanim sa ating isipan. Sa tatlong haliging ito, ang planet ang pinakapundasyon. Bakit? Dahil hindi tayo makakakuha ng profit kung wala na tayong makukuwang resources sa ating planeta. At hindi mabubuhay ang people
kung sira na ang ating kapaligiran. Para mas madali nating maintindihan, isipin nyo ang ating kalikasan bilang isang malaking environmental savings account. Isipin nyo na ang bawat puno, ang bawat patak ng malinis na tubig, at ang bawat mineral sa ilalim ng lupa ay pera na dineposito ng tadhana para sa atin. Ang tanong, sa paraan ba ng ating pamumuhay ngayon, tayo ba ay nag-iipon para sa ating kinabukasan? O baka naman mabilis natin itong inuubos hanggang sa tayo ay mabankrupt? Para mas lalong lumalim ang pag-unawa natin sa sustainable development, gamitin natin itong savings account analogy. Ang kalikasan at ekonomiya ay hindi magkahiwalay. Parang pera lang yan at bangko. Unang point, capital. Isipin nyo, ang ating mga likas na yaman, ang mga gubat, malinis na karagatan at sariwang hangin ay ang iyong main deposit o capital. Ito ang perang hindi mo dapat basta-basta ginagastos dahil ito ang pundasyon ng iyong yaman. Kapag may malusog tayong kalikasan, mayroon tayong matibay na pundar para sa buhay. Ikalawang point ay ang interest. Sa isang bangko, ang pera ay nagkakaroon ng interest o tubo. Sa kalikasan, ito yung mga bunga na pwede nating pakinabangan ng paulit-ulit. Ang mga isda na nangingitlog sa dagat, ang mga prutas sa puno, o ang kuryente mula sa init ng araw. Hanggat buhay ang kapital mo, tuloy-tuloy ang pasok ng interest na pwedeng gamitin ng tao para mabuhay. Pero may problema. Dito tayo nagkakamali sa kasalukuyan. Kapag naging gahaman tayo at winidraw natin pati yung kapital, halimbawa sa halip na kumuha lang ng bunga, ay pinutol natin yung buong puno o nilason natin yung dagat para sa mabilis na kita. Ubos ang savings natin dyan. Kapag inubos mo ang main deposit mo, bankrupt ka na. Wala ka ng interest na makukuha bukas. Yan ang tawag nating non-sustainable. Isang maling desisyon na mag-iiwan sa atin ng hirap at gutom sa hinaharap. Kaya ano ang solusyon? Ang sustainable development, ang pagiging isang matalinong depositor. Ang rule, gamitin lang ang kailangan, yung interest. Protektahan at huwag sirain yung pinagmulan, yung kapital. Sa ganitong paraan, habang buhay tayong may nakukuha, hindi tayo mauubusan. Kaya lagi natin itong tandaan. Ang tunay na pag-unlad ay hindi nasusukat sa dami ng mga bagong mall o sementadong kalsada o mamahaling gadgets. Ang tunay na pag-unlad ay yung nakakaabante tayo bilang tao nang hindi natin pinapatay ang mundong nagpapakain sa atin. Kung uubusin natin ang mundo para lang yumaman ngayon, tayo rin ang pinakamahirap na henerasyon pagdating ng bukas. Bakit nga ba tayo nababankrupt pagdating sa ating resources? Ito ay dahil sa sistemang kinalakihan natin, ang linear economy. Isipin nyo ito bilang isang one-way street na ang dulo ay bangin. Wala itong ikot, wala itong balik, walang U-turn. Meron itong apat na pangunahing yugto na hihimayin natin ngayon. Nagsisimula ang lahat sa take. Dito, kukuha ng raw materials mula sa ating mga bundok, kagubatan at karagatan. Ito ang malaking withdrawal natin sa nature. Ang problema, ang mga resources na ito ay may hangganan. Kapag kinuha natin ang lahat ngayon, anong ititira natin sa susunod na henerasyon? Pangalawa ang make. Ang mga nakuwang materyales ay dadalhin sa mga pabrika para gawing gadgets, damit o plastic. Sa sistemang linear, madalas ay fast production ang focus. Gumawa ng marami at mura kahit na madaling masira o hindi matibay. Bakit? Para mapilitan tayong bumili ulit. Pangatlo ang use. Ito ang bahagi kung saan ginagamit natin ang produkto. Pero pansinin nyo, sa sistemang ito, ang paggamit ay madalas panandalian lang. Bili ngayon, sawa bukas. Dahil nga hindi ito ginawa para tumagal, mabilis nating nararamdaman na obsolete o luma na ang gamit natin. At ang huli, ang dispose. Ito ang dulo ng biyahe. Kapag nasira o ayaw na natin sa gamit, diretso agad ito sa basurahan. Walang recycling, walang repair. Ang yaman na kinuha natin sa simula, nagtatapos lang bilang bundok ng basura na lalong lumalaki araw-araw.
Ito ang dahilan kung bakit ang ating savings account ay unti-unting nauubos. Para mas lalo nating maintindihan, himayin natin ang buhay ng isang simpleng plastic water bottle sa ilalim ng linear economy. Tingnan niyo ang bawat hakbang. Una ay ang take. Sa tingin niyo ba sa factory nagsisimula ang bote? Hindi. Nagsisimula ito sa pagdidrill ng krudo sa ilalim ng lupa o dagat. Sinisira natin ang balanse ng kalikasan para lang makakuha ng hilaw na materyales. Pangalawa ang make. Dadalhin ang krudo sa factory. Gagamit ng dambuhalang kuryente at mga kemikal para hubugin ang plastic. Habang ginagawa ang bote mo, ang factory naman ay nagbubuga ng usok na dumudumi sa hanging nilalanghap natin. Pangatlo ang use. Ito ang paborito natin. Bibili tayo, iinom tayo. Gaano katagal? 10 minuto, 15 minuto. Pagkatapos nating mapawi ang uhaw, tapos na ang silbi niyan sa atin. At huli, dispose. Ito ang pinakamasakit na part. Itatapon natin ang bote na parang wala lang. Pero ang boteng ginamit mo ng 10 minuto, aabuti ng mahigit na 450 taon o 450 years bago tuluyang maglaho. Ang boteng itinapon mo ngayon, makikita pa ng mga apo ng apo ng apo mo. Sa linear economy, ang convenience mo ngayon ay nagiging parusa sa mundo sa loob ng daan-daang taon. Worth it ba ang 10 minutes na ginhawa para sa 450 years na basura? Para lalo nyong ma-visualize, tingnan nyo itong iceberg na ito. Sa ibabaw, ang nakikita lang natin ay ang bote ng tubig na binili natin sa tindahan sa halagang 15 piso o 15 pesos. Akala natin bayad na tayo. Akala natin tapos na ang usapan. Pero silipin nyo ang ilalim. Ang 15 pisong binitawan mo ay hindi sapat para bayaran ang dambuhalang pinsalang hatid nito sa mundo. Nakalubog dito ang polusyon na hindi natin nakikita agad pero unti-unting lumalason sa hangin at dagat. Nakatago rito ang pagkakasakit ng ating komunidad dahil sa microplastics at chemical. At ang pinakamatindi, ang pagkasira ng ecosystem, ang pagkaubos ng mga isda at pagkasira ng mga coral reefs na dapat sana ay nagpapakain sa atin. Ang tanong, kung 15 piso lang ang binayad mo, sino ang nag-abono sa lahat ng pinsalang ito? Dito na pumapasok ang masakit na katotohanan. Sa ekonomiya, ang tawag natin dyan ay hidden debt o nakatagong utang. Ang visible cost o yung 15 piso na nasa label, yan lang ang pambayad sa plastic, sa tubig, at sa tubo ng kumpanya. Pero yung hidden debt, yung halaga ng paglilinis ng hangin na dinumihan ng factory, yung pagtatanggal ng plastic sa ilog, at yung pagpapanumbalik ng lupang kinuwaan ng langis, hindi yan kasama sa resibo mo. Kaya ang tanong, sino ang nagbabayad? Simple lang. Kung hindi ikaw ang nagbayad at hindi rin yung kumpanya ang nag-shoulder, ang kalikasan ang nag-aabono. At ang masakit, ang susunod na henerasyon, kayo, ang sasalo sa balanse. Ang mura na bilihin ngayon ay magiging mahal na trahedya bukas dahil hindi tayo marunong magbayad ng buong halaga. Alam nyo mga mag-aaral, matalino tayong mga tao. Alam nating may polusyon, alam nating may hidden cost, at alam nating naghihingalo na ang mundo. Pero bakit ang hirap tumigil? Bakit ang hirap magbago? Dahil nahulog tayo sa tinatawag na psychology of convenience. Aminin natin, mas masarap ang hindi naguhugas ng plato. Kaya bibili tayo ng paper plates. Mas madaling uminom ng deboteng tubig kaysa magbitbit ng sariling tumbler. Mas mabilis bumili ng bagong charger kaysa ipagawa ang luma. Pinili nating maging tapon lahi dahil sa instant gratification. Gusto nating maging komportable ngayon kahit na ang kapalit nito ay ang pagbagsak ng ating savings account bukas. Naging addicted na tayo sa sistema na kung saan ang lahat ay madaling makuha at mas madaling itapon. Pero ito ang katotohanan. Ang bawat convenience na pinipili mo dahil sa katamaran ay may katapat na sakripisyo mula sa kalikasan. Ang tanong ngayon, hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan sa patibong na ito? Handa ka bang isuko ang iyong comfort zone para sa kaligtasan ng ating mundo? Ngayon mga mag-aaral, oras na para tignan natin ang ating sarili sa salamin.
Huwag nating hayaang matapos ang araw na ito na nalaman lang natin ang problema pero hindi natin naramdaman ang pananagutan. Una, isipin mo yung huling plastic na kinuha mo dahil mura o libreng ibinigay. Sino ang tunay na nagbabayad para doon? Ang mga mangingisda ba na wala nang mahuli? Ang mga hayop na nalason? O baka naman ang sarili mong kalusugan sa hinaharap? Pangalawa, aminin natin, mahirap magbago dahil masarap ang maging komportable. Pero hanggang kailan? Ano ang isang convenience na handa mong bitiwan? Handa ka bang maghugas ng sariling baunan sa halip na gumamit ng disposable? Handa ka bang magbitbit ng sariling tumbler kahit medyo mabigat? At huli, kung ang kalikasan ay biglang kumatok sa pinto nyo bukas para maningil ng lahat ng hidden debt mo, may pambayad ka ba? Hindi pa huli ang lahat para magdeposito. Ang bawat hindi mo sa convenience na nakakasira ay isang oo para sa iyong kinabukasan. Isulat ang inyong tapat na sagot sa inyong journal. Huwag para sa grade, kundi para sa mundong mamanahin mo. At dito lamang po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!